Huling ilapan. May narinig po. Okay. Huling ilapan. Narinig po huling ilapan. Huling hapunan mo. Last chapter. Bakit tayo lumakot na Holy Communion? No? Mapilitan lang po yung inulo ni Pastor Robert, may kinalaman din po yun na eschatology, no? Yan, mga napag-aralan natin, ilang taon na, no? Na lahat yung nangyayari ngayon, sabi ng Panginoon, yan daw ay patimula pa lamang, sabi ni Judas na Matthew 24, ganun din na Mark chapter 13, yung ni Pastor Robert, no, sabi ng Panginoon, yan daw ay patimula pa lamang ng paghihirap, no, o kapighatian. Kaya yung naranasan natin ngayon, umaga, ano pa lang ito, panghimagas pa lang, no? Panghimagas pa lang yan. No? Kaya yung napag-aralan natin yung mga nakaraan, may tanong natin ng tribulation, no? Yung unang tribulation, yung sinabi ni Pastor Robert, yan yung natawag na trials and persecution. Naranasan na po yan ng early church pa, no? O kahit ang Old Testament people, naranasan na po ng mga hinirang ng Panginoon at sila ay lumatanas ng mga trials at lumatanas din sila ng persecution, no? Hanggang sa panahon ng New Testament, hanggang sa umakyat ng Panginoon sa langit at yung mga early Christian, no, nakaranas din sila ng trials and persecution. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Kaya yung tribulation na sinasabi ng Bible, nararanasan na po noong pa lang, no? Hanggang ngayon, no? Makanat tayo. Makanat po tayo sa Pilipinas na hindi pa tayo nakakaranas, no? Yung mga nararanasan ngayon sa Israel, na Arab country, no? Inaho, na anak halos paranoid na po sila, no? Ano? Kaya mapanat tayo, ito pa lang tayo, no? Na ang nararanasan pa lang natin, yung mga trials. Yung persecution, wala pa. Yung tunay na persecution, ha? Hindi yung persecution ng nanay mo, ng tatay mo, wala po yun. Yung sinasabing persecution na ng Bible, kamatayan, no? Na naranasan ng mga early Christian na talagang buhay nila na kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, and yet, no, buhay ang kapalit, no? Kaya sila po yung mga martir na sinasabi ng Bible, sila yung mga martir. Kaya ang unang martir sa Bible, si Stephen, no? Kaya yung ginagawa natin ngayon, lalo na po, paulit-ulit yung sinasabi, yung nag-seminar tayo, yung ginagawa natin pag-aaral ng eschatology, preparation, no? Paghahanda, no? Kaya yung mga pag-aaralan natin, yung mga nakaraan, ito na po, no? Paunti-unti, nakikita na po natin, no? Paunti-unti, napupulfill na po yung mga prophecy ng Bible, no? Kaya tayo, pine-prepare, hinahanda tayo ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Anong paghahanda? No? Maging matatag, maging matibay yung ating pananampalataya. Kasi once na dumating na sa atin, lalo sa Pilipinas, yung persecution, once na dumating na sa atin yun, no? Maraming Kristiyano ang pipiliin, no? Na ang pipiliin nila yung huwag nilang mamatay.
'no, dahil natakot. Hindi handa, eh, 'no, hindi handa, eh. Walang knowledge patungkol sa end times. Kaya maraming Kristiyano sa akin lang po, na maraming Kristiyano nakita ko, 'no, kapag nagtuturo ng eschatology, ayaw nilang pakinggan yung iba. Karamihan, 'no, ayaw nila kasi takot. Kaya questionable na Kristiyano, bakit ka natatakot? Eh, yun ang sabi ng Panginoong Hesus, yung pangalan ninyo ang paghahari ng Diyos. Gospel of the Kingdom. Ano ba yung Gospel of the Kingdom? 'No, ano ba yung tinuturo doon? Ang tinuturo doon, 'no, doctrine of the last things, of the end times. Yan yung eschatology. Iba yung Gospel of salvation. Iba po yung magkaiba ang Gospel of salvation na Gospel of the Kingdom. Ang Gospel of salvation, yan yung ipinapangalan natin ng mga unbelievers. Yung salvation. Yan yung Gospel of Christ. Ang Gospel of the Kingdom, yan ay tinuturo niyan ng mga Kristiyano na. 'No? Kaya napakaganda ng tinuro ni Kuya, ni Pastor Robert, 'no, yung tribulation. Kaya ngayon po, 'no, sabi ko nga, mapana tayo, wala pa sa atin, hindi pa tayo nakakaranas yung tunay na tribulation, 'no, na sabi ng Bible, 'no. Eh, ngayon sa Israel ngayon o sa iba, eh, matindi na ho ang ginagawa ngayon, 'no, pinapapatay na ang mga Kristiyano, 'no. Ang binanggit ni Pastor Robert sa Africa o sa Nigeria, 'no, kahit saan, eh, marami mga Kristiyano pinapapatay, tinutunog, binabaril, tinutunog ang church, marami na po yun, 'no. Kaya napapanat natin sa Pilipinas, wala pa tayong gano'n, 'no. Anyway, narako tayo dun sa magpa-partake tayo ng Holy Communion. Mabilis na lang po, 'no. Gusto ko lang bigyan ng konting background, 'no. Lampanan niyo muna yung Holy Communion, 'no. Ano, lampanan niyo muna, 'no. Bigyan ko lang yung background. Noon sa Exodus, itatama rin ko na ng noon sa Exodus chapter 12, 'no, kung matatandaan ninyo, 'no, ang Israel, sila po ay, nakatira sa Egypt, 'no. Nakatira sila sa Egypt, 'no. Ang mga Israelita, 'no, sa loob ng 430 years. Ulitin ko, sa mga nag-aral ng Bible school, 'no. Ang mga Israelita sila po ay pinatira ng isang Paraon dahil kay Joseph the Dreamer, dahil Joseph the Dreamer na po ay naging prime minister ng buong Egypt. Kaya nalugod ang Paraon, 'no, dahil kay Joseph, 'no, pinatira ang mga Israelita at binigyan sila ng lupain na napakaganda. At mula noon, 'no, tumagal sila noon sa loob ng 430 years. Pero dahil nag-iba na po ang Paraon o hari na Egypt, 'no, natakot sila, 'no, natakot sila baka sila ay alipinin at dumadami na ang mga Israelita, eh, 'no. Ang mga Israelita noon sa panahon ni Moses, 2.5 million mga Israel na mga Israelita, 'no. Dumadami na ay natakot nila. Ang ginawa nila, ginawa nilang alipin. Pinahirapan nila. Ngayon dahil pinahirapan nila, ginawa nilang alipin, anong ginagawa nila? Na mga Israelita, sila po ay nananalangin sa Diyos. Bagamat hindi pa nila kilala
ang Diyos o yung pangalan na Yahweh o Jehovah yan, Yahweh, wala tinang idea, wala pa tinang, at yung panahon na yun, hindi pa nila kilala ang Diyos. Pero meron din ang konsepto na may Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. No? Ngayon, dahil ina ay napre-pray, nananalag ng Panginoon, napakinggan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac. At yun, yung namin nila yung tinatawag nila, di ba? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob. At ngayon, noon, pinakinggan nila ng Panginoon, nilugin namin para magkaroon ng deliverance ang mga Israelita na Egypt. Nilugin namin ng tao, yun po, ni Moises. No? At yung Moises, lumakit niya, no, sa kultura, tradisyon ng Egypt. Amen? Kaya ngayon, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, ni Moises, inihanda muna siya ng wilderness. Tama? At yun, dahil ang kultura na tanan niya, Ehipto. Yung ugali na meron niya o meron na naatap niya, Ehipto. Ngayon, ninanatyan niya sa wilderness na loob ng 40 years. Hindi mo yung preparation sa kanya. 40 years. Ninanat sa wilderness. The wilderness, my faith. The wilderness, no ka imamature. Kaya yung patatin ng 40 years, handa na ni Moises, minalik niya ng Panginoon na Egypt. Ama, Ninanat niya sa Egypt para ano? May handa na niya o matatang na niya. No? Inana niya na ang Diyos na napatanatan niya. No? At noon lang nakakilala ang Diyos ay Moises. No? Na mga nag-aral ng Bible School. No? At Yahweh o ang Diyos, no? Kay Moises lang niya nakakilala. Ayan, tinanong nga niya Panginoon o Diyos, anong pangalan ninyo? Ano sasabihin ko? Ang nakulang sa kanya, I am who I am. Ako nga. Ayan nunang nila nakilala ang Diyos dahil kay Moises. Ay ngayon, at nilalat ni Moises na Israel at na Egypt, no? At yung naisip na yun, mga kapatid, no, na po ay pinalaya ng Panginoon. Pero bago pinalaya ng Panginoon, meron munang instruction ang Diyos kay Moises at ng mga Israel. Ano instruction ng Panginoon? Tatama rin ko na, hindi ko napapatay. Ano instruction ng Panginoon? No? Dahil nga nakaroon na ng tanod, no? Ngayon, ang huling-huling tanod, na patatala na Egypt, yung mga anak o mga panganay ay papatayin kapag walang dugo na hamba ng kanilang tahanan. Kaya ang instruction ng Panginoon sa kanila, magpatay kayo ng tupa o kambing, no? Magpatay kayo, no? Ang gawin ninyo, yung dugo na yun, ipahit ninyo na hamba ng inyong tahanan, no? At sa pintuan o sa pintana o pintuan, ipahit ninyo yung dugo. Kapag dumating yung angel of death, no? Ano sabi? Dadagpat yan. Yung overtake. Kaya noong kinuha yung Paskwa, noong kinuha yung ano nga yung English ng Paskwa? Ano nga yun? Ano po yung Paskwa? Ano po? Ha? Ano po? Ano po yung English ng Paskwa? Nawala. Ano po? No, may out na pa, no. Overtake, ano nga?
O 'pag ano nga na English niya, ano nga po yung past 1 na pang-una, pang-una. Ah? Ano? Mas? Hindi. Omer. Passover. Passover yun. Passover. Omer. Medyo may Passover. Yun na naman Pasko. Yun na naman overpass. Passover. Passover, no? No? Nagkaroon ng Passover, no? Noong kinuha yung Pasko sa Tagalog, Paskwa, overtake, no? Yung angel of death, kapag nakita niya yung dugo yung dugo ng bahay ng mga Israelita, nanampatan niya lang yun. Kaya yung walang dugo daw, yun ang kapatukan ng angel of death para patayin ang panganay na anak at panganay na hayop, pati hayop lamang. Gano'n katindi, no, sa panahon nila pati pa naman hayop, nadamay din sa pagpatay ng panganay, no, at merong significance, meron symbolo, no, kaya yung upa na gagawin nila dapat din panganay, no, panganay yung upa, walang kapintasan, at yan yung unang-unang anak dapat ng nanay ng upa. No? Hindi puwede yung pangalawang anak, hindi puwede yung, merong kapantyanan yung tupa na talagang perfect, no? Ayan ayun yung tupa na yun yung dugo ng tupa yun yung papaypan kapag pumasok na yung angel nanampat na ng ina. Kaya ano po nangyari mga kapatid, di ba ho, ang ginawa nila, napiyes anak nila, no? Yung Feast of Passover, no? Yung unang Feast of Passover sa panahon ni Moises, no? Yung panahon na nila ay nasa matinding persecution, matinding, o ano man, kahirapan man yan, persecution man yan, o ano man yung mga danahin mo sa buhay, no? Nandun sila, yung panahon na yun. Kaya ang ginawa nila, nag-partake nila, nag-holy communion nila with God. Ay sa loob ng bahay, nakakain na nila, kumakain na nila, nag-celebrate na nila. Kasi, pananayain na nila nun, paanin nila sa Egypto eh. Kaya, ang nangyari po, no, sila po ay inalaya ng Diyos noon sa loob ng Egypt. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, no, ito ay gawin ninyo, kapag inano kayo ng anak ninyo, gawin ninyo, sabihin ninyo, ito, no, sabi ng Panginoon na Exodus, sabi ng Panginoon ito, kapag itinanong ng inyong mga anak, Exodus chapter 12, verse 26, kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo ito'y pag-aanala sa Paskwa ni Yahweh nang nampatyan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipto. Kaya't ito, taon-taon, mula noon, taon-taon, nila po ay nag-celebrate po nila ng Feast of Passover. Hanggang dumating na New Testament, eksakto, no? Araw ng Feast of Passover, Jesus ang inatay doon sa krus ng Kalbaryo. Jesus ang inialay noon sa krus ng Kalbaryo. Na makita niyan ni Baptist na chapter 1, 29, ano sabi niyan? Ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng nalimutan. Na Old Testament, tinatapan ng kasalanan ng mga Israelita. At sa New Testament, no, ang kordero, walang iba, hindi hayop, hindi tupa, kundi Diyos na pinatay
doon sa krus ng Kalbaryo ay dugo. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng Diyos. Yun ang nag-alis, naghugas ng kasalanan, hindi lamang sa Israel. No? Hindi lamang sa Israel yun, kundi sa lahat ng tao. Past, present, and future. Lahat ng tao na makasalanan, no? Na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hinugatan niya, no? Yung kasalanan ng tao. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ngayon na naman ang pagkita ng Diyos na nalimutan ibinigay niya yung kanyang putong na anak ng Diyos na Jesus. Hindi naman tumampalataya kay Jesus, hindi na mapapahamak, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang inanggap natin ang Panginoon Jesus bilang Lord and Savior natin, yung kasalanan natin, hindi tinatakpan lang, kundi hinuhugatan, no? Ng dugo ng Diyos. Yung lahat ng kasalanan, minubura niyo yung kasalanan ng tao. Hindi naman na tumampalataya kay Jesus, no? Patatawarin ka, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya patating ng 1 Corinthians chapter 11, no? Ano sabi ni Jesus? Through Paul, ang sabi ng Jesus, ang sabi dito, chapter 11, verse 21, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko muna sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung kaming iyay nakipagkanuno, ang Panginoon ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinapilat-pilatlo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pagkaalaala sa akin. Matapos maghapon at lumapot niya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinag-itibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pagkalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito ay iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya itong ginagawa natin, ang tawag nito, no, ang tawag nito, may dalawang elemento, no, ano nga tawag nito na ginagawa natin, sorry, medyo, ordinansa, no, may dalawang ordinansa. Ano yung maingay? Ang ingay, Okay. May dalawang ordinansa na ginagawa ang mga Kristiyano. Una, yung tinatawag na water baptism. Pangalawa, Holy Communion. No? Ito yung ordinansa. No? Ginagawa natin to at tuwing last month o first week of the month, ginagawa to ng Kristiyano, no? Bilang pag-aala na ginawa ng ating Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, anong kahalagahan nito? Bakit tayo nag-Holy Communion? Ito ba ay parang ritual ng maraming Kristiyano at hindi nauunawaan, hindi naiintindihan bakit nila nag-Holy Communion, no? Parang mechanical na lang, ritual na lang, no? Hindi naiintindihan, ano bang kahalagaan nun? Ayan yun, nakita na natin, no? Nagsimula yan sa panahon ni Moses hanggang sa Panginoon, no? Kaya bakit merong Holy Communion? No? Ang nag-revelation ng Panginoon sa atin, kapag meron ang makinig po tayo, kapag meron tayong matinding pinagdadaanan, no? May sakit naman, lumatang ka ngayon na financial crisis, at unay ko, no? Lumatang ka man, may ibang persecution, o pagsubok ng buhay,
ayos ng buhay, no? Ano't natin, alalahanin natin yung ginawa ng Diyos noon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo ng yung mag-partake ka ng Holy Communion bilang pag-alaala na ginawa niya. Kaya lahat ng talon na darating sa bahay mo, na pamilya mo, lahat ng sakit karamdaman, lahat ng gawa ng kaaway, no? Kapag nakita niya sa atin, no? Overtake niya ng tayo. Nanampatan niya ng tayo. Bakit? Dahil inaalala mo yung ginawa ng Diyos noon sa krus ng Kalbaryo. At ang dugo ng Diyos ay lahat ng iyo at lahat ng bahay mo. Ay na pinapipil natin bahay, tahanan natin, pamilya natin. At ang aking ngayon ng diablo, matindi na ngayon. No? At ngayon nangyayari sa atin, nakakaroon tayo ng sakit karamdaman, no? Kaya kapag ina-apply natin yung dugo at tayo ay napapartake ng Holy Communion, nanampatan niya ng ang sakit karamdaman. Ang mga demonyo ay hindi pa makakapasok, makaka-enter sa atin, sa pamilya natin. Kasama pamilya natin. Kaya doon sa panahon ni Moses, family yun. Sa loob ng tahanan, pamilya. Amen. Okay. Ngayon po, meron po kayong magpapartik na tayo ng Holy Communion. Meron po awit. May kanta po ako. Ako na lang. May kanta po ako. Aawit ako kayo. Pakikyan nyo na ako, ha. Aawit ako na kayo. Aawitan natin yung Panginoon. Natin na naman yun. Okay? Awitan natin. Ito, yung lumang kanta. Okay, wait lang ha. Ito, yung kanta natin, yung lumang kanta, maganda yung lumang kanta natin. I-forward ko na natin para makapit natin. O yan. Okay? Nakita nyo na ho. Yan, tinapay ng buhay. Okay? Antayin natin. Yan na nga. Natin yung yung pick. Nawawala pa yung pick pa. Okay, wala na. Okay. Narinig niyo po? Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Ano mo makibahagi? Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Ano mo makisya? Yan ang katawan, ibinayubay. Yan ang katawan, ibinayubay. Upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap. Yan ang katawan, naghirap. Upang inyong kampan ang buhay na walang hanggan. Ito ang klaro ng bakutipan. Ito ang klaro ng bakutipan. Inumin mo, makinibahagi. Ito ang klaro ng bakutipan. Ito ang klaro ng bakutipan. Inumin mo at makita, inumin mo. Makita, yan tugong sumana. Yan ang tugong sumana.
ng dugo ni Kristo. Yan ang dugo ni Kristo na para sa inyo noon sa Kalbaryo ay tumigimik na pa. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang laro ng bagong ito ang laro ng bagong tipan. Yan ang katawan na kayuban. Yan ang katawan na kayuban. Yan ang dugong ikinigas. Yan ang dugong ikinig. Ito ang aking patunay. Ito ang aking patunay. Ako kasama yan namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik ni Jesus na buhay. Ito aking patunay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama yang namatay. Ito ang aking pahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na pinakamahinang inig. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. At na yan tinapay. Meron po yung tinapay. Meron na po tinapay. At yun na ho. Anong ito? Ang namin ito. Uling ito. 11. Nang gabing iyon, iya'y ipagkakanuno ng Panginoon Diyos ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at inag-irap-irap iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kain natin. Tinapay. Lord, salamat po, Panginoon. At ang inuman sa amin na may sakit karamdaman, Lord, ikaw nagsabi na mga nakay mo, Panginoon Jesus, na tinanggap mo tapos ng Kalbaryo, ang lahat ng sakit karamdaman ay pinapagaling nyo na po.
ng inyong mga anak. In the mighty name of Jesus. At nalaman po, Panginoon, na kagalingan na katawan ng iyong mga anak mo, God. Itapo natin ang taro, ang taro ng ito, o ano man yung meron kayo, ito ay gamitin po na tugo ng ating Panginoon. At natin ito, matapos magkapunan, lumampot niya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang makitipan na pinakitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aana-ana sa akin. Inumin po natin. Hallelujah. Panginoon, maraming na po, Panginoon, na yung makapangyarihan banal mo dugo na napupot na po ng Kalbaryo. Lord, nanama po ang dugo mo, ang siyang naglinis, nagbugas na lahat ng kasalanan ng mga anak mo. At nanama po, Panginoon, winawatak mo ang lahat ng alikanan ng diablo, kahirapan, nakikaramdaman, Panginoon, Lord, na yung mga anak po na pamamagitan ng yung banal mo dugo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ayan, Lord, ipinapahit namin, rapat, rapat, ikananamakanda. Lord, pinapahit namin na aming mga tahanan, Panginoon, ang inyong dugo. Dugo ng Diyos, hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng Diyos. Ang aming Panginoon, ipinapahit namin ang dugo mo, Panginoon, na bawat tahanan ng iyong mga anak mo. In the mighty name of Jesus. Lord, na walang tanon, walang nakikaramdaman, kahirapan, at akin ng kaaway, ang mga kapatlong na tahanan ng mga anak mo. In the mighty name of Jesus. Ayan, Lord, na po, Panginoon, na yung divine protection ninyo sa pamamagitan ng yung mga tutumukan. Lord, at tama ang mga anghel ninyo, Panginoon. Lord, pinapantayan niyo po ang bawat tahanan ng pamilya ng mga anak niyo, Panginoon, na yung mga anghel niyo po, God. Dahil na yung makapangyarihan, manamutugan. Ay tanam po kayo, Panginoon, pinupuri ka namin, O God. Pinapatanamatan ka namin. Tinatakila namin ang inyong pangalan mo, God. Lord, ganun din po, natapo namin ang bansang Israel, na ang Israel ay Syotin, pinili mo, Panginoon, meron ang covenant, meron ang ipan na bansang Israel, magkamat matigas, ang ulo ng mga Israelita na hanggang ngayon, no, hindi kanila pinapaniwalaan, Panginoon. Pero dahil sa mga persecution na naranasan nila, Panginoon, ora makan, ora mati ka na makanda. Lord, panutan mo ng dugo mo, Panginoon, ang bansang Israel. In the mighty name of Jesus, patunayan mo sa kanila, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kanilang Messiah, Panginoon. Ang kanilang tagapagligtas, O God. In the mighty name of Jesus, patunayan mo sa kanila na hanggang ngayon, mula hanggang ngayon, Panginoon, Lord, nananatili ang iyong covenant mo sa kanila, O God. Dahil pinili mo sila, mahal mo sila, Panginoon. Ayan, Lord, nanapot, ayan, bilang mga tunay na mga Kristiyano, Lord, ipinapanalangin namin, Panginoon, ang mga Hudyo, ang bansang Israel, O God. Ayan, nanapot, Panginoon, at nanagin ko rin po, Panginoon, ang mga Arab country, nanagin po namin, Panginoon, makainana po kayo na mga buong Middle East, Panginoon. Lalo na po ang bansang Iran. Lord, ituloy niyo muna ng revival. Wala mamati ka na makanda. Ituloy niyo muna ng revival sa bansang Iran. In the name of Jesus, Lord, makakapatok na ang gospel of Christ, gospel of salvation, Panginoon, na mga Iranian in the mighty name of Jesus. Ayan na po, Panginoon, hallelujah, tinanggal mo na po ang matamang leader sa bansa nila, Panginoon. Ayan na po, Panginoon, Lord, anain mo, Panginoon, ang iyong mga anak mo, Panginoon. In the name of Jesus. Ayan, maraming na po na aming
na aming pastor na si Pastor Robert na natulog, Panginoon, patungkol sa tribulation, O God, na dapat sa buhay niya, Panginoon, papanahin mo niya, papanahin mo kanyang ministry na kanyang hinahawakan, no, na iniatang mo sa kanyang balikat, papanahin mo, panaguin niyo po, Panginoon, no, ikaw po ang pumili sa kanya, Panginoon, no, makaroon ka ng pastoral heart, Panginoon, makita sa kanya, maging good example sa Panginoon. Lord, kung meron man siyang kahinaan, Panginoon, Lord, sa kahinaan na yung Panginoon, nuumot na pananakatin in the mighty name of Jesus. Patunayan mo kay Pastor Robert, Panginoon, na hindi mo niya iiwanan, hindi mo niya papabayaan, Panginoon, lahat ng kailangan niya, Lord, itutunay ninyo sa kanya, Panginoon, na ikaw ang pumili sa kanya. Hindi ako ang pumili sa kanya. Hindi sarili niya ang natulak sa kanya, ngunit ikaw, Panginoon Diyos. Ay tanapok na buhay niya, Panginoon, panahin mo, maranasan niya ang papur mo at ang papur ng tao. Nanahin ko rin po aking mga kapatid na nasa online, Panginoon. Panahin niyo po, Panginoon, Lord, ang aking mga kapatid na Body of Christ. Nanahin ko po, Lord, patuloy mong panahin, patuloy mong gamitin, Panginoon, ang aking mga kapatid. Lord, naaman area ng kanilang buhay, Panginoon, panahin mo, Lord, at gamitin mo sila mightily, Panginoon, maipangalan nila ang gospel of the kingdom, maipangalan nila ang gospel of salvation sa lahat ng tao, Panginoon, sa pamamagitan ng online, Panginoon. Lord, ganun nilang na online, ulit na actual, Panginoon, na kami ay hahayo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Kaya Lord, na po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapatanamatang ka namin, inatakina namin ang iyong pangalan mo, God. Itinaat namin ang iyong pangalan mo, Panginoon Jesus. At na po, we love you, Father God, we love you, Lord Jesus, we love you, wonderful Holy Spirit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pakinggan na. Hallelujah. Next week. Okay. Oh, aklitin natin si Alma na maibalik yung seminar ng psychology, no? Para at inano na po ngayon. Aklitin natin. Ha? Ano na? Ano po? Ano? Hindi, panay on time tayo, ha? Panay tayo on time. Manampalataya ka na. Ako, mag-invite tayo, no? Yung winning ng yung ito. Yung alam yan, na mo. Yung alam ang ano yan, na mo ang luman-luma na. Yung alam yung anya eh. Wam akuri yung wam pa yan ah. Amen. Amen. Okay. Hello. Amo.
Ano, itik ni. Yung na nakikita. Unik ni. Ang ganun pa. Update, iterate, night na, iterate late ingat ka palagi ha. Pastor Robert, Pastor Marco, Peter Lenny, no? Update, Ate Jet Rose, sino pa? Wala. Ate Imelda, na po. God bless. Thank you.